I want to share with you this verse that changed my life. And I hope this verse encourages you today that your identity is not dependent sa accomplishments mo, is not dependent sa failures mo, is not dependent sa kaya mong gawin, pero depende yon sa kung sino ka at kung paano ka tinitingnan ni Lord. Para sa'yo kapatid na nagsastruggle, patunayan palagi yung sarili mo para ma-earn yung love ng iba, para ma-earn yung appreciation at compliment ng ibang tao. Today, the Lord wants you to know He loves you and He is proud of you regardless kung may ginagawa ka man, may pinatunayan ka man o wala. Sa Matthew chapter 3 verse 17, sabi dito, "At isang boses ang narinig galing sa langit. Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin." Sa English version po nakalagay doon, "This is my son in whom I am well pleased." At ang sasalita po doon, si Father God. Ito yung time na binaptize ni John the Baptist si Jesus sa Jordan at bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya at narinig nila na nagsalita ang isang boses mula sa langit. At sinabi nun kay Jesus, "Ito ang aking anak at nalulugod, natutuwa ako sa kanya." At sabi nga dito sa translation na to, siya ang nagpapasaya sa akin. At bakit napakaganda ng verse na yon sa Matthew 3 verse 17 na sinabi ng Father kay Jesus, "Ito ang aking anak at natutuwa ako sa kanya," or proud ako sa iyo. Alam nyo ba na wala bang ginagawa si Jesus dito sa verse na to, hindi pa nagsisimula yung ministry niya. Ibig sabihin, wala pa siyang pinapagaling na may sakit, wala pa siyang ginagawang milagro, wala pa siyang binuhay na patay, wala pa siyang demonyo na pinapalayas, wala pa siyang ginagawa anything, wala pa siyang pinapatunayan. And yet, sinabi na agad ng Father sa kanya, "I am proud of you, I am pleased with you, simply because you are my son." And alam nyo, nung naintindihan ko yung verse na yon, na-break lahat ng religious efforts. Kasi sometimes gusto nating patunayan yung worth ko, no? Kay Lord, gagawa ako nito, magsisilbi ako sa church, magsiserve ako, kakanta ako, magpipreach ako, para mas happy ni Lord na, natutuwa ako sa'yo. Pero hindi ganun eh. Kasi the more that we strive, di ba, kung nakadepende sa sasabihin ng ibang tao yung worth natin, dahil sa mga ginagawa natin, what if wala akong magawa? What if wala akong mapatunayan? What if wala akong achievements? What if puro failures ako? So alam nyo, doon nagkakaroon ng problema eh. Kaya yung iba, ang baba-baba ng tingin nila sa sarili nila kasi puro failures. And sa tingin ng ibang tao, kapag puro failures ka, wala kang kwenta, hindi ka karapat-dapat. Pero alam nyo, ibahin na natin ang pagtingin natin sa sarili nga natin ngayon. This 2025, the Lord is affirming us today. Ikaw kapatid, the Lord is encouraging you today na ang identity mo, hindi yung kamalian mo, hindi yung mga regrets mo ng 2024, hindi rin yung mga pagkabagsak mo at failures mo, mistakes mo, sins mo ng 2024, hindi yan ang identity mo. Your true identity is how God sees you. He is your Father and you are His child. Wala ka pa mang mapapatunayan, wala ka pa mang ginagawa, wala ka pa mang magandang nadudulot or napuprove, proud na si Lord sa'yo. Ang galing, di ba? Kay Jesus, una niya yung sinabi, kahit wala pa man ding nagagawa si Lord. At yun yung nagiging motivation natin, no? Secured ako sa identity ko kay Lord na anak niya ako at proud siya sa akin at kahit hindi ko yun patunayan, pleased siya sa akin kasi anak niya ako. And so, mas lalo akong mamotivate mag-serve, mas lalo akong mamotivate lumapit kay Lord, mag-preach, gumawa ng mga bagay-bagay kasi alam ko, secured ako sa identity ko na pleased pala ang Ama sa akin dahil anak niya ako. And not because of anything I can do. It's all because of how God sees you. Basahin mo yung verse na yon, yung kwento sa Matthew chapter 3. And I hope ma-encourage ka. Do not strive this 2025. Learn to thrive sa pag-ibig ni Lord sa'yo. Tanggapin mo lang na anak ka niya, tanggapin mo lang. Kung naniniwala ka kay Jesus, if you placed your faith in Jesus, then anak ka ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, sinasabi ko na sa'yo ngayon, kahit wala ka pang ginagawa, proud na si Lord sa'yo. And I hope magkaroon ng healing sa puso mo, sa emotions mo, sa mind mo. Kung nagkaroon ka ng traumas in the past na kailangan dapat mong patunayan, ang taas-taas na expectations ng mga tao, ang taas-taas na expectations mo sa sarili mo. But I hope today this word encourages you. Today God is saying to you, you are His child, His beloved child, with whom He is well pleased.